Marcos Jr. hawak na ng mga sindikato sa Amerika. At ito, 4 sa 18 ex-marine bumaliktad na. So yun mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers. At eto nga, pag-usapan po natin itong mga balita ngayon mga banateros, at lalong-lalo na ho dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hawak na ng mga sindikato ng mga Amerikano. Totoo ba ito o hindi? So mamaya po hihimay-himahin po natin yung mga topic na yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Huwag nyo pong kalimutan na i-click ang bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga mga banateros, mga kabiyaya. Etong pag-uusapan ho natin mapatungkol nga po dito kay Marcos Jr. na kung saan ay mukhang binibenta na ho tayo sa mga sindikatos na mga Amerikano. Dahil or bakit? So ngayon mga banateros, mga kabiyaya, kung magsisimula po tayo sa una pa lang na talagang topic at hinala natin na maaari na talaga tayong ibenta ni Marcos Jr. sa mga sindikato, sa mga Amerikano, ay uunahin ho natin sa topic ay yung mapatungkol po sa pagbigay ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte sa ICC. So ikukunik-konekta ho natin yan lahat, no? Todo deny noon si Marcos Jr. mapatungkol na sa ICC na hindi niya daw papasukin dito or hindi niya hahayaan na magasik ng lagim dito sa bansang Pilipinas at hindi niya daw ibibigay si Pangulong Duterte diyan sa ICC na yan. So wala pa rin nangyari mga banateros, ganun at ganun pa rin po ang nangyari. At ang nangyari nga po dyan ay dinala pa rin or kinidnap pa rin si Pangulong Duterte at dinala ho doon sa ICC. So ito naman mga banateros, mga kabiyaya, ang sumunod na rito ay yung kay Senator Bato de la Rosa. At delikado nga itong sila Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at iba pang mga senador na kumakampi or nasa kupunan, nasa yung mga politikong kaalyado ng mga Duterte ay maaari na rin maipadala or maibigay ni Marcos Jr. sa mga sindikato sa Amerika. Ngayon nga po, kamakailan lang po ay na-interview namin si Senator Amy Marcos, na kung saan ay sinabi niya sa amin, sa tutusin po, kung i-replay niyo po yung video na yon, 2 beses ho niyang inulit at yung pangalawa ay gumamit na siya ng di umano. Pero yung unang-una niyang sinabi ay sinabi niya ho doon na may kontrata na ang Pacsilica at ang Pilipinas sa mga tatayuan ng mga sa mga lugar na tatayuan nitong Pacsilica na to. So mga banateros, wala ho tayong kaalam-alam na mapatungkol ho nga ho dito sa Pacsilica na to, kung ito ba ay wala nga nilabas ang Pilipinas, kung ito ba ay gaano makakatulong sa bansa natin or ito ba ay magiging malaking purwisyo dito sa bansang Pilipinas. Wala ho tayong alam doon. Ang malupit pala dito, ayon kay Amy Marcos, ay may kontrata ng pinirmahan or may kasunduan na ho ang mga Amerikano at etong ating Pangulo na si Bongbong Marcos Jr. na may kasunduan na sila na magtayo talaga dito ng Pacsilica or matatawag sa totosin nga lang, yung ibang mga Pilipino ang turing nga po daw dyan ay isa sa mga maituturing na EDCA site yung pagtatayuan ng Pacsilica na yan. So ngayon eto na, mapunta na tayo dito sa pinaka-topic. Bakit natin nasasabing may 3 sindikatong mga Amerikano sa likod ni Marcos Jr. Kamakailan lang po may nagbanggit ho sa amin at talagang maituturing natin na talagang totoo ang kanyang mga sinasabi dahil talagang ito po ay expert at kung sa source lamang ang usapan ay di hamak na mas marami at kapanipaniwala ang mga source nitong tao na to. So itago na lang ho natin siya sa pangalang Lito Banayo. And sa totoo lang, hindi ako mapagkataguan ng sekreto, pero narinig ko kasi na ikinukwento po off-cam ni Sir Lito Banayo na itong administrasyong Marcos ay kontrolado na ng 3 Amerikano na mga sindikato. Hindi ko na lang po alam kung itatanggi niya ba to or kung ano, pero wala naman ho tayong sama ng loob kay Sir Lito, no? So inilalahad lang natin sa inyo mga banateros. Nung napakinggan ko yung kwento ni Sir Lito Banayo,
medyo nagkaroon ako ng idea na baka nga totoo na talagang kontrolado na ng mga Amerikano etong si Marcos Jr. Bakit? Kasi sa pagpapasok mo sa ICC na wala naman jurisdiction dito sa bansang Pilipinas at isusuko mo pa yung mga kapwa mo Pilipino para sa kagustuhan ng Amerika, ay isa na ho yung lihitimong katotohanan na ikaw talaga ay tuta at kontrolado na ng mga sindikatong Amerikano. At ngayon nga, may isa pang matinding balita na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay planong kunin ng Amerika dito sa bansang Pilipinas. Alam nyo, natatandaan ko po nung mga unang pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy na gusto siyang ipapatay ng mga Amerikano, na nung mga panahon na yun ay hindi pa nga natin siya pinapaniwalaan. Alam nyo, ngayon po talaga lumalabas ang katotohanan sa lahat ng mga sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy noon pa nung siya ay laya pa at hindi pa ginigipit ng Administrasyong Marcos, talagang nagkakatotoo ngayon. Talagang yung mga sinabi niya noon about sa Amerika na gusto tayong sakupin, gusto tayong sakupin ng mga Amerikano, gusto tayo gawin tayong alipin, at nakikipag-ugnayan ang Administrasyong Marcos sa mga Amerikanong sindikato ay nagkakatotoo na ho ngayon, mga banateros. Tignan nyo ho ngayon, may panakipbutas na naman sila sa mga nagaganap na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga nakawan nila sa pondo ng taong bayan. Kung matatandaan ho natin, mga banateros, kadalasan ho na ginagawa ng administrasyon kapag may ginagawa silang kataranduduhan at pagnanakaw sa kaban ng bayan, ay may inilalabas sila na issue na para doon matuon ng atensyon ng bawat Pilipino. Kagaya na lang po ng pagnanakaw nila sa pondo ng 2023 National Budget, 2024 National Budget, 2025 at ngayon na meron tayong 2026 national budget na nagkakahalaga lamang nagkakahalaga ng 6 trillion pesos. So maaaring ito po ay isa na namang panakipbutas para hindi natin mapansin na ninanakawan na naman tayo ng Administrasyong Marcos. At ito na naman ang isang panakipbutas nila, yung pagbibigay kay Pastor Apollo Kibuloy sa mga Amerikano, dahil alam naman natin na talagang dito sa Pilipinas ay wala talaga silang maipakitang sapat na ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy na magdidiin sa kanya sa mga ibinibintang kaso laban sa kanya. At kamakailan lang din, kung hindi ho natin nakakalimutan, etong witness na hinaharap ni Senator Risa Ontiveros ay bumaliktad na at itinuro siya at binulgar siya na binabayaran lamang siya ng ilang milyon ni Senator Risa Ontiveros para lang idiin si Pastor Apollo Kibuloy. At dahil nga dyan, mga banateros, etong gagang to na senadora na hindi dapat pagkatiwalaan na maging judge sa isang impeachment dahil lumalabas ho na isa siyang one-sided na judge na hindi talaga karapat-dapat sa pagiging judge sa isang impeachment, dahil kailangan ho dyan ay maging neutral ka, nasa gitnaan ka ng paglilitis. Dapat wala kang sinasandalan, wala kang pinapanaygan sa magkabila ang kampo. At ngayon, obvious po na one-sided si Senator Risa Ontiveros dahil ho dito sa kanyang komento dito ho mapatungkol sa kagustuhan ng Amerika na makuha si Pastor Apollo Kibuloy. So hindi na natin babasahin ho sa inyo yun dahil nakita naman ho natin kung ano yung mga post niya. Ang may kukomento na lang ho natin dito ay kung kontrolado na ho ng Amerika ang Administrasyong Marcos, sobrang nakakatakot po yan. Sobrang nakakatakot po yan para sa kapakanan ng mga kabataan at mga kababaihan dito sa bansang Pilipinas. Ang hirap niyan, mga banatero, sa totoo lang. Biruin nyo, babalik na naman tayo sa sinangunang panahon na under at gagawin na naman tayong alipin ng mga Amerikano. Kasi mga banateros, kung pagdudugtong-dugtukin nyo yung pag-aresto kay Pangulong Duterte, pagpapapasok ng ICC dito sa Pilipinas,
pagpasok na naman ng Paxilica dito sa Pilipinas, talagang grabe na talaga at may mga Amerikano din na nagbubulgar ng mga balitang etong administrasyong Marcos ay hawak na sa leeg ng mga sindikatong mga Amerikano. So ngayon, naisipan na naman siguro nila gawa ng yung impeachment ay parang wala talagang nangyayari at mukhang hindi matatabunan yung pagnanakaw na ginagawa nila dahil kadalasan po sa sinasabi ng mga netizen na itong impeachment ay itigil na dahil napakalaki ng ginagastos po dyan, halos 25 million araw-araw at aabot ng 2 billion plus sa loob ng 92 days. Kaya ngayon naisipan na naman nila sigurong gumawa ng panibagong diversional tactic at eto na naman ang gagamitin nila, yung issue about kay Pastor Apollo Kibuloy. So bakit ba nakakagalit to? Unang-una, Pilipino si Pastor. Pangalawa, hindi siya convicted. Pangatlo, kahit convicted pa siya, hindi pa rin siya pwedeng dalhin or hindi pa rin siya pwedeng ibigay sa ibang bansa dahil yan po ay lehitimong Pilipino. At mga banateros, hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya laban kay Pastor Apollo Kibuloy na magpapatunay sa lahat ng bintang ng mga witness na binili ni Risa Ontiveros ayon kay Rene, kay alias Rene, na binili sila para lang idiin si Pastor. Hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya. At sa sobrang katangahan ni Risa Ontiveros, ikaw na mismo ang nagbubulgar na talagang totoong hindi ka dapat pagkatiwalaan ng tao. Kaya yung 0.1% na trust rating or survey na nakuha mo sa pagtakbo or plano mong pagtakbo sa darating na 2028 presidential election ay deserve mo yang hayop ka. Sorry bakit ako napapamura? Kasi isipin nyo, Pilipino tayo. So isang senador, hinahayaan na ibigay ang kapwa Pilipino kahit sabihin na natin na magkagalit. O sige, sabihin na natin na etong si Marcos Jr. ang nasa kalagayan ni Pastor Apollo Kibuloy, na gusto siyang kunin ng Amerikano, gusto siyang angkinin ng Amerikano, gusto siyang kunin dito sa bansa natin at dalhin doon sa ibang bansa at doon pahirapan at doon litisin. Tanungin ko kayo, papayag kayo? Ako, sa totoo lang, hindi pa rin ako papayag. Kahit sobrang kademonyohan ni Marcos Jr. at sobrang pagnanakaw na ginagawa sa kaban ng bayan, nasa konstitusyon po natin na at paglabag sa konstitusyon po natin yung mga ganyang hakbang. At saan ka ba naman nakakita, nakauna-unahan sa bansang Pilipinas at isang presidente na pumapayag na kunin ng mga dayuhan ng kapwa niya Pilipino? Ngayon lang po nangyayari yan. Matagal na rin natin alam, mga banateros, mga kabiyaya, nakauna-unahang nagbulgar ng baho ni Marcos Jr. ay walang iba kundi si Pastor Apollo Kibuloy at ang Esimenay. Kaya nasa playbook talaga ni Marcos Jr. na etong si Pastor ay ipakulong or ibigay sa Amerika. Kaso nagkamali sila. Kasi bakit nadala ng mga anti-Duterte si Pangulong Duterte sa ICC? Kasi wala hong kaso dito si Pangulong Duterte. Yun nga yung kagustuhan ni Pangulong Duterte dati. Nakasuhan siya dito at dapat dito naman din talaga siya litisin dahil lehitimong Pilipino yan. Yun naman talaga ang nakalagay sa konstitusyon, mga banateros. Ngayon, bakit hindi madala-dala itong si Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika? Una-una may kaso siya dito pero ulitin ko, wala pong sapat na ebidensya at hindi pa po matatawag na talagang lehitimong talagang nagkasala etong si Pastor Apollo Kibuloy sa ating batas dahil wala nga maipakitang ebidensya at hindi pa napapatunayan na siya ay nagkasala. Ngayon, ganito kasi yan, sa sobrang lakas ng impluensya ni Pastor, lalong-lalo na ho ngayon sa mga nangyari na talagang minulat niya ang taong bayan kung gaano kahayop, kademonyo ang administrasyong Marcos. Sobrang lakas po ng puwersa ng KOJC or ni Pastor para matulungan si Vice President Sara Duterte at matulungan niya ito sa darating na 2028 presidential election. Alam naman na natin na kapag isa ka sa mga hadlang sa mga plano at sa mga kagustuhan ng administrasyong Marcos at isa ka sa maaaring tumulong na makapagpapanalo kay Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential election, ay talagang yayariin kanila.
At dahil nga walang maipakitang ebidensya laban kay Pastor, ay may posibilidad ho na makalaya si Pastor Apollo Kibuloy sa mga ibinibintang nilang kaso. So ayan po yung isa sa pinakaayaw na mangyari ng Administrasyong Marcos, na makalaya si Pastor at makatulong at maimpluwensyahan ng taong bayan na iboto si Vice President Sara Duterte. Talagang sobrang lakas ng mga Duterte, at isa na ho dyan, alam naman ho natin, hindi naman ho ligid sa kaalaman natin na itong si Pastor Apollo Kibuloy ay isa sa mga tumutulong sa mga pangangampanya ng mga Duterte, at talagang alam na, lalong-lalo na ho ngayon na alam naman ho natin na marami na talagang nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayon tatanungin natin si Marcos, asa na yung pinagsasabi mo sa SONA na mga kurap na mga opisyal na gobyerno ang mga ipinapakulong mo? Asan na? Kaya ang mga pinapakulong mo, katulad na lang ni Pastor. Si Pastor ay isa sa mga lumaban sa mga komunista, mga salot sa lipunan na mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Kaya nga galit na galit din ng mga makakaliwa dyan kay Pastor. At isa rin si Pastor sa mga nakakatulong at sa mga nag-iimpluwensya at talagang masasabi nating nagpapayo sa mga Duterte kung ano ba talaga yung mga dapat at tamang mga ginagawa at mga plano dito sa bansang Pilipinas. Hanggang ngayon, kahit na nakakulong si Pastor, ay tuloy-tuloy pa rin ang tulong niya sa mga kababayan natin. Tapos yung mga kurap na sinasabi mo na pananagutin mo, hanggang ngayon malaya pa rin kagaya ng pinsan mo. Pero itong si Pastor at iba pa, kagaya na lang nila Senator Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, at isusunod na nga sila Cayetano at Robin Padilla, ay iisa-isahin mong ipakulong, at malamang ay baka ibigay mo rin sa mga sindikatong Amerikanong nasa likod mo, dahil isa sila sa mga hadlang sa mga kagustuhan nyong panghabang buhay na posisyon sa gobyerno. So ganyan na ho katindi mga banateros, no? Kung sino pa yung nakakatulong sa bansa natin, sila pa yung ginigipit at pinapahirapan ng administrasyon na ito. Kung sino pa yung mga lumalaban sa makakaliwa, sa mga terorista, sa mga korupsyon, kung sino yung mga taong handang isakripisyo ang buhay nila para lang sa bayan, yun po yung gustong mawala ni Marcos Jr. dito sa bansang Pilipinas. At eto naman, mabalik tayo ngayon kay Senator Risa Hontiveros. Dahil dyan sa ginagawa mo, Senator Risa Hontiveros, alam ko bandang huli magkakakarma ka rin. Itaga mo yan sa bato. Hindi kita pinagbabantaan, wala ho akong pagbabanta na sinasabi sa'yo. Pero lahat ng ginagawang mo to ay babalik sa ito, at itaga mo to sa bato, hindi ka na mananalo kahit kailan. Depende na lang kapag ginawa kang tuta. Sabagay, tuta ka naman na ni Marcos Jr., obvious naman. Dati sukang-suka kayo kay Marcos Jr., ngayon nilalamon nyo na, no? Kadiri kayo. Di, promise, sobrang nakakadiri to. Katulad nitong nila Risa Hontiveros, sobrang nakakadiri kayo. Biruin nyo, ilang beses nyo nang sinuka, ilang beses nyo nang dinura ang mga Marcos, tapos ngayon, kinakain nyo na. Diba? Mas masahol pa kayo sa mga kumakain ng tae. Pasensya na po, pasintabi na po sa mga kumakain, pasintabi na, sorry. Pero yun po yung totoo Sobrang nakakadiri ho ito si Senator Risa Hontiveros. Biruin nyo, ilang taon nilang winawasak, ilang taon nilang sinusuka ang mga Marcos. Pero ngayon na napapakinabangan na ho nila, ay kanila na rin sinusuportahan. Ang masaklap dito, mukha kayong pera. Bakit? Kasi kaya nyo lang naman din sinusuportahan si Marcos Jr. dahil may napapakinabangan kayo. Napapakinabangan nyo siya na matanggal ang mga magiging kalaban nyo sa mga posisyon na hinahangad nyo, sa mga kapangyarihan na hinahangad nyo, at napapakinabangan nyo siya dahil sa perang nawawala sa pondo ng taong bayan. Alam namin na isa din kayo sa mga nakikinabang dyan. Hindi nyo naman gagawin yan Hindi nyo naman gagawin yan ganyan ka mga kabulastugan na ikakasira ng mga pangalan nyo kung hindi kayo naikinabang sa pera namin. Kayo mga banateros, papayag kayo na ganyan? Katulad na lang yan nila Senator Bato de la Rosa. Ilan milyon tayong bumoto dyan. Pero ang gagawin, dahil hindi nga siya kaalyado ni Marcos Jr., ay ibibigay lang siya sa mga sindikato ng mga Amerikano.
dahil gusto ng Amerika na sakupin tayo dito. Inuunti-unti na tayo. Ito pa yung pinaka nakakatakot dyan. Kung yang sila Senador Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Bongo, Cayetano, Robin, Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy na alam naman natin na mga kilalang mga personalidad dito sa bansang Pilipinas ay naibibigay at maaari nilang ibigay sa mga sindikato ng mga Amerikano, ay what if pa kaya tayong mga ordinaryong mga Pilipino? Diba? What if pa kaya tayo? So, kung yan ngang mga tao na yan ay mga kilalang personalidad, paano pa kaya tayo? Paano pa kaya tayo? Na 'di ba na isang pitik, isang ano lang tayo diyan, wala na. Hindi natin sila kayang labanan. Yun na lang talaga yung nakakatakot diyan, mga banateros, mga kabiyaya. Kung yung mga tao na yan kayang-kayang ibigay ni Marcos Jr., what if pa yung bansa natin? At ngayon nga, 'di ba, kaganina katulad ng sinabi ko na yung Paksili ka na yan, na may kontrata ng pinag-usapan si Marcos Jr., ay baka kapag halimbawa na wala talagang maidulot na magandang ibubunga yung Paksili ka na yan dito sa bansang Pilipinas at halimbawa ipaalis yan or tanggalin dito sa bansa natin, paano matatanggal yan kung yung lupa na pagtatayuan ng Paksili ka na yan ay binenta na pala. Grabe, no? Tindi talaga. Tapos sobra akong tawang-tawa dito kay Senator Risa Ontiveros. Talagang grabe sa kademonyoan. Tapos sasabihin mo para ka sa kapakanan ng kabataan at kababaihan. Bakit? Yung korupsyon ba na nangyayari sa Pilipinas, hindi ba nakakasira sa kapakanan ng kabataan at kababaihan? Hindi ba ganon? Kung talagang minamahal mo yung trabaho mong yan, unang-una hindi ka dapat dumidepende sa kagustuhan ng mga dayuhan dahil Pilipino kang puking ina ka. Pasensya na sa pasensya na sa mura, pero nanggigigil ako kasi hindi dahil sa galit ako sa kanya dahil sa ginagawa niya kay sa mga katulonggisan na ginagawa niya or kagaguhan na ginagawa niya. Ang nakakagigil kasi dito, sino ba namang matinong tao na parang proud ka pa na ibibigay mo ang kapwa mo Pilipino sa mga dayuhan, sa mga sindikato ng mga dayuhan. Di ba? Tapos senador ka pa. 'Di ba? Iisipin niyo maigi yun, sobrang nakakainis na nakakagigil na isang senador na kahit papaano, sige sabihin na natin na pinagkatiwalaan ka ng mga Pilipino sa isang pagkakataon na yan. Tapos sasayangin mo lang. Tapos nung nakakita ka ng butas na pwede mong pakinabangan ang administrasyong Marcos, kahit nasukang-suka ka na, kinakain at sinusunod mo pa rin dahil nga sa mga ambisyon mo na gusto mong makuha. Kagaya na lang sa halimbawa man lang, kung tumakbo ka talagang bilang presidente ng bansang Pilipinas, saan ka naman talaga naman kukuha ng pondo. Sa bagay, 'di ba, nabalitaan din natin na involved ka rin sa issue ng PhilHealth. So ilang bilyon ang nawawala doon. So ngayon, kung ikaw man ay naikinabang sa pera ng taong bayan, malamang sa malamang malaki-laki na naipon mo para gamitin mo sa pangangampanya sa darating na 2028 presidential election para kalabanin si Vice President Sara Duterte. Pero wag ka. Yan nga yung sinasabi ko sa iyo na kahit itaga mo sa bato, hindi ka mananalo. Grabe, no? Talaga, hindi. Alam nyo, sobra ako nanggigigil. Pinipigilan ko lang yung sarili ko. Alam nyo naman ako, pag nagsalita ako, diba? Pinipigilan ko sarili ko kasi una-una may mga bata ring nanonood, may mga viewers tayo na ayaw na rin talaga makarinig ng mura. Pero nakakamura naman talaga kasi na kagaya nga ng sinabi ko sa inyo, kahit nga si Marcos Jr., hindi pa rin tayo papayag na kunin ng mga Amerikano dahil unang-una, ayaw nga nating sumunod sa Amerika, ayaw nga nating maging sunod-sunuran sa Amerika. Kahit gaano ka-demonyo ni Marcos Jr., tutol pa rin ako at labag sa konstitusyon na ibigay mo ang kapwa mo Pilipino sa mga dayuhan, lalo't wala naman na tayong koneksyon sa mga yan. Yun yung hindi maintindihan ng mga tangang mga vlogger na tumutulig sa bagay, ganun talaga kapag bayaran ka, no? So, yan yung hindi nila maintindihan. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi at kahit na ilang beses na akong paulit-ulit na pinapaintindi ko na kung halimbawa man na si Pangulong Duterte
ay o kaya si Pangulong Marcos Jr. ay nasa katayuan ni Pangulong Duterte, hindi talaga tayo dapat pumayag na kunin yan ng mga Amerikano. Una-una, gumagana pa naman, 'di ba? Gumagana pa naman ng justice system dito sa Pilipinas. At dapat ang mga Pilipino ay dito litisin sa bansang sinilangan niya, hindi sa mga dayuhan. Tapos ngayon ibibigay ni Marcos Jr. si pastor, ibinigay si Pangulong Duterte sa dayuhan. Hindi rin talaga posible. Talagang may pagkakataon na mangyari din talaga 'yan. At wag naman din na sana dapuan pa rin ng kabaitan na kahit kapiranggot or mapapaisip si Marcos na talagang mas maraming magagalit pa sa kanya kapag inulit niya pa ang ginawa niya kay Pangulong Duterte. Kasi kung si Pangulong Duterte nga naibigay niya dun what if pa kaya si Pastor? Kasi nga, kagaya ng sinabi ko, malaking hadlang nga din talaga si Pastor Apollo Kibuloy sa mga kagustuhan ni Marcos Jr. Una, grabe na kasi simula nung nagkaroon ng KOJC siege, sobrang namulat ang taong bayan, maraming milyong-milyong nagmahal kay Pastor Apollo Kibuloy at naging sa totoo nga lang may mga umanib pa sa KOJC na ibang mga Pilipino dahil nagustuhan talaga ang patakaran at pamamalakad ni Pastor. Kung sa totoo nga lang, kung hindi lang dahil lang talaga din kay Chairman George Garcia, baka senador at panalo talaga si Pastor nung senatorial election. Hindi kasi naramdaman nila na talagang may posibilidad talagang makalaya si Pastor. Dahil nga hanggang ngayon walang maipakitang ebidensya, yung mga witness, puro lang hearsay. Lahat naman, di ba? Wala nang pinapakitang mga dokumento, walang video, walang biruin mo kung ikaw ay ginalaw doon sa loob ng KOJC tapos nanatili ka pa ng ilang taon katarantaduhan mo na yun, di ba? So isang malaking kalukuhan na yun. So kaya nga ang kinakatakot ng mga anti-Duterte na makalabas si Pastor is dahil isa si Pastor sa mga makakatulong na talagang manalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. So mga banateros, ano pong maikukomento nyo? Payag ba kayo na isa na namang Pilipino ang isurrender ng Administrasyong Marcos sa dayuhan? Payag ba kayo nun? Kasi kung ako po ang tatanungin nyo, paulit-ulit po akong talagang hihindi at hindi papabor sa ginagawang kagaguhan, kademonyohan, kahayupan ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. At ngayon mapunta naman ho tayo dito sa trending issue, viral issue ngayon na itong 4 sa 18 ex-Marines ay bumaliktad na daw at itinuturong grabe nga daw. At eto nga, may tayo dito, may babasahin po tayo dito na pahayag nila. So sabi ho nila dito, pinangakuan kami ni Attorney Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Kong Defensor at Senador Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Ito po yung mga siniwalat ng 4 na kabilang daw sa 18 ex-Marine. So ang katakataka dito, mga banateros, mga kabiyaya, wala naman, unang-una mga banateros, yung kung pera lang ang usapan, di ba nasa administrasyon ang perang trilyon-trilyon nawawala. Kung talagang habol lang naman talaga nila ay pera, di sana nung una pa lang, doon na sila dumepende or lumapit na sila sa administrasyon nung una pa lang na talagang binabayaran sila nila Senador Marcoleta para sirain ng administrasyong Marcos. Alam nyo, sa mga napapanood at nakikita ko ngayon at dito nga sa about dito sa 18 ex-Marine, medyo duda ako dito. Malamang sa malamang dalawa lang kakainat na nito kung hindi binayaran sila ng napakalaki para lang ilaglag ang mga kasamahan nilang 18 ex-Marine at si Attorney Baligod at si Kong Mike Defensor at Senator Marcoleta, maaaring buhay na rin nila ang kapalit dito. Baka maaaring na-corner or nakita talaga sila kung nasan na silang nakatira or baka mamaya talagang natagpuan kung saan yung location nila at nung na-corner na sila baka talagang ginapos or ginigipit itong mga to. Ewan ko lang kung sila ba ay
parte ng 18 Ex-Marine. So abangan po natin yung panayam ng 18 Ex-Marine at ni Attorney Baligod kung ito ba ay miyembro ng 18 Ex-Marine, ha? Kung talagang miyembro po ito ng 18 Ex-Marine. Kung matatandaan nyo po si Gutesa, ganyan din ho, di ba? So bumaliktad din yun nung bandang uli kasi nga ginigipit na siya. At kapag hindi siya nagsabi na pati yung pamilya niya itadamay, maaaring pwede rin na mangyari dito sa 18 Ex-Marine na ito. Kaya abangan po muna natin yung mga yung mga ilalabas nilang impormasyon mapatungkol dito sa issue na to bago ho tayo magsalita. So yung mga banateros, kayo ba ay tutol, kayo ba ay sang-ayon sa ginagawa ng Administrasyong Marcos na isurrender ang kapwa Pilipino sa mga sindikato, sa mga Amerikanong sindikato na kumukontrol daw di umano sa palasyo at kay Marcos Jr. So ano pong may kukomento nyo dyan? At dito sa dakip or kagustuhan ng mga Amerikano na kunin si Pastor Apollo Kibuloy sa bansang Pilipinas at dalhin doon sa Amerika kagaya ni Pangulong Duterte at baka ay hindi rin natin alam, wag naman sana na baka mas masama pa ang gawin kay Pastor dahil alam naman din natin na si Pastor ay isa sa mga umubos, isa sa mga matatawag na lumaban sa mga komunista, sa mga NPA dito sa bansang Pilipinas. At alam din naman natin na konektado ang NPA sa mga sindikatong mga Amerikano. Ano po may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan at mapatungkol din dito sa pagbaliktad ng 4 na 18 Ex-Marine. I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.